Ang sangkatauhan sila mismo ang pumatay kay Ultraman Tiga. Ginawa siyang isang wasak na rebeltong bato. At basta na lang itinapon sa isang sulok ng mundo. Dahil lang sa tuwing lumalaban si Tiga sa mga halimaw. Marami siyang nasisirang mga gusali. Dahil dito, walang tigil ang reklamo ng mga tao. Sa katunayan, mahigit kalahati ng populasyon ng tao ay sumisigaw na palayasin si Tiga sa Earth. At dahil nawalan ng lakas mula sa pananampalataya ng mga tao, si Ultraman ay walang nagawa kundi kaladkarin ang kanyang katawang malubhang na sugatan at lumipad patungo sa buwan. Bilang bagong anyong tao ni Ultraman Tiga, habang pinapanood kong unti-unting nagiging bato ang katawan ni Tiga, hindi ko ito matanggap. Ginawa naman niya ang lahat para protektahan ng bawat isa. Pero ito pa ang sinapit niya sa huli. Napatawa na lang ako ng mapakla. Hindi nakikialam ang mga Ultraman sa desisyon ng mga tao. Pero kung hindi magtitiwala sa akin ang sangkatauhan, hindi rin ako maaaring maging liwanag para lumaban. Ngunit habang tuluyang nagiging bato si Tiga, isang malamaki ng boses ang biglang umalingaw-ngaw sa isipan ko. Ting, binabati kita, host, nakuha mo na ang darkening system. Sa bawat pagdilim mo, lalo kang lalakas. Tamang-tama ang dating ng system. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang sparklan sa kamay ko na sumisimbolo sa liwanag ay biglang umitim. Kasabay ng pag-aalab ng itim na kidlat mula sa kanyang timer. Agad na binalot ng kadiliman ang buong katawan ni Tiga. Isang bagong-bagong higanti ang lumitaw. Maitim ang buong katawan at ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan at karahasan. Ang kadiliman mula 30 milyong taon na ang nakalipas. Ang hari, sa wakas ay nagbalik na. Habang dinarama ko ang bumubulusok na kapangyarihan ng kadiliman sa aking katawan, nakaramdam ako ng kasiyahan. Pagkatapos, tumingin ako sa asul na planeta na hindi kalayuan sa aking harapan. Buong lakas kong itinapak ang aking paa sa lupa, at agad itong naduraj. Ang maitim na anyo ay naging isang guhit ng itim na liwanag. At dumiretso patungo sa Earth. Samantala, sa isang bulubunduking lugar sa Earth, ang matigas na lupa ay biglang nagkaroon ng malalaking bitak. At mula roon, lumabas ang super ancient na si Golza. Ang biglaang paglitaw niya ay ikinagulat at ikinatakot ng lahat ng tao sa Earth. Ang super ancient monster, si Golza. Hindi ba't pinuksan na siya ni Tiga? Bakit siya lumitaw ulit? Lahat kayo, takbo. Ang mga taong nagsisigawan na paalisin si Tiga sa Earth ay naguunahan na ring tumakbo patungo sa isang ligtas at malawak na lugar. Lagot na, kung ano-ano pa ang masamang sinabi natin noon tungkol kay Tiga. Ngayon, wala nang haharap kay Golza. Pinanood ng lahat ang nagbabantang si Go, Liza, at ang kanilang mga mata ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Ang dambuhalang mga mata ni Golza ay mahigpit na nakatitig sa lungsod. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa kalangitan ang 2 military fighter jet. Ang mga pilotong nagmamaneho ng fighter jet ay nakatanggap ng utos mula sa nakatataas. Utos na dapat nilang puksain si Golza. Hindi lang para sa kaligtasan ng mga sibilyan at pinsalang pang-ekonomiya, kundi para maniwala ang mga tao sa buong mundo na kayang protektahan ng sangkatauhan ng kanilang tahanan gamit ang sarili nilang lakas. At hindi lang dapat umasa kay Tiga. Ang minamaneho ninyo ngayon ay ang mga bagong develop na fighter jet. Ang mga armas at missile na nakakabit dito ay ang pinakamalalakas sa kasalukuyan. Kaya naman, dapat nating siguraduhing mapuksa si Golza ngayon, para maipakita ang lakas nating mga tao. Naiintindihan ba? Isang matandang lalaking nakasuot ng camouflage uniform ang nagbigay ng utos ng may matatag na tingin. Sabay na tinanggap ng 2 piloto ang utos, at agad na binilisan ang kanilang paglipad. Pagkatapos, nagpadala ulit ng mensahe ang matanda. Kung sakaling magpakita si Ultraman Tiga, isama niyo rin siya sa pag-atake. Dahil si Tiga ay may hawak na kapangyarihang hindi natin naiintindihan. Mahirap hulaan kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Natigilan ng sandali ang 2 piloto bago sumagot muli. Ipakita natin sa halimaw ang lakas nating mga tao. Mga bagong missile, ilunsad. Ilang missile ang biglang pinakawalan mula sa mga pakpak ng fighter jet. At sabay-sabay na tumama sa ulo ni Golza. Dahil sa atake, umangat ang tingin ni Golza at umungol sa galit. Nasaktan talaga siya sa mga ataking iyon. Sa tagal ng mga labanan, mabilis ding umunlad ang teknolohiya ng mga tao. Naging epektibo na ang mga rocket. Agad na natuwa ang 2 piloto. Talagang epektibo ang mga bagong develop na fighter jet at missile. Bilisan natin, puksain na natin ang nilalang na to. Huwag na huwag natin siyang hahayaang makarating sa syudad. Walang tigil nilang pinipindot ang attack button. Sunod-sunod na malalakas na missile ang kanilang pinakawalan. Sa ilalim ng matinding panggigipit mula sa 2 fighter jet, halos hindi makagalaw si Golza sa kabundukan. Nang makita ito, napangiti ng may pagmamalaki ang mga mamamayang nakatakas. Ito ang sarili nating lakas bilang mga tao. Kahit wala si Tiga, kaya pa rin natin. Kaya nating protektahan ang sarili nating Blue Star.
Gayunpaman, kahit gaano pa kalakas ang mga missile, hindi pa rin ito magawang saktan ng husto si Golza. Ang tanging magawa lang nila ay pigilan ito para hindi makarating sa syudad. Nang unti-unti na siyang masanay sa mga atake ng mga fighter jet, biglang itinaas ni Golza ang kanyang ulo at ibinuka ng malaki ang kanyang bibig. Nagpakawala ito ng isang light purple na laser. Isang fighter jet ang tinamaan at mabilis na bumagsak. Ang isa pang fighter jet ay wala ring kalaban-laban kay Golza. Hindi nagtagal, pinabagsak din ito ng isang bagsak lang ng kanyang kuko. Pati ang piloto at ang eroplano ay naging wasak na bakal. At sa sandaling ito, ako, na nag-transform na bilang si Dark Tiga, ay matagal nang nakarating sa labas ng Blue Star. Wala akong pakialam nang makita ko ang walang habas na paninira ni Golza. Bakit ko naman po protektahan ng isang walang kwentang lahi na tulad nito? Sa GUTS headquarters, isang matandang lalaki na nakasuot ng camouflage uniform ang nakatayo roon. Siya ang commander-in-chief ng base na ito. Siya rin ang dahilan sa likod ng insidente ng pagpapatalsik kay Tiga. Habang pinapanood niya ang dalawang fighter jet na pinabagsak ni Golza, kumunat ang kanyang noo. Paanong nangyari to? Dalawang pinakabagong modelo ng fighter jet pero hindi man lang magawang saktan si Golza. Nag-evolve na naman ba ang isang to? Kinuha niya muli ang kanyang radyo at nagbigay ng utos. Magpadala pa ng mas maraming bagong uri ng fighter jet. Siguraduhin ninyong matatalo si Golza. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa langit at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Muling nagpakita si Golza. Sa pagkakataong ito, darating ka pa kaya? Kasasabi niya pa lang noon. Biglang kumislap ang itim na kidlat sa kalangitan. Isang figurang kulay itim ang bumaba mula sa langit, at lumitaw sa paningin ng lahat. Walang iba kundi si Ultraman Tiga. Pero, ang anyo niya ngayon ay hindi ang multi-type na kinagisnan ng mga tao, kundi si Dark Tiga mula pa noong 30 milyong taon na ang nakalipas. Ang biglaan kong paglitaw ay ikinagulat ng lahat sa Blue Star. Ang mga inosente at mababait na bata ay agad na nagsigawan sa tuwa. Ang galing. Alam kong darating si Tiga. Pero sa akin na naman ibinunton ng mga matatanda ang sisi. Ito ang madilim na anyo ni Tiga. Tingnan ninyo, puno siya ng kawalang pakialam at karahasan. Ito ang tunay na anyo ni Tiga. Sa himpilan ng GUTS, pinanood ng commander ang bagong anyo ni Tiga. Makikita ang pagkabigla sa kanyang matandang mukha. Hindi ko akalain na magpapalitan niyo si Tiga sa kanyang dark form. Pero maya-maya, ngumisi siya ng may pang-aalipusta. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik. Kinuha ng commander ang radyo at sinabi ng buong bagsik, si Tiga ay isang sinaunang madilim na higanti. Mula pa 30 milyong taon na ang nakalipas. Ngayon, lumabas na ang kanyang tunay na anyo. Inuutusan ko kayong lahat na atakihin si Tiga ngayon din. Nakatanggap ng utos ang ilang piloto. At nagmamadali silang pumunta sa bulubunduking lugar kung nasaan ako. Sa kabundukan, tinitigan ko si Golza na hindi kalayuan sa akin. Isang ngiti ang lumitaw sa aking malamig na mukha. Golza, nagkita na naman tayo. Hindi ko lang inaasahan na sa ganitong paraan pa. Nagmamadaling umatras si Golza ng 2 hakbang. Ang kanyang malalaking mata ay punong-puno ng takot. Bilang isang sinaunang halimaw, alam na niya ang lakas ng aking dark form. Pero hindi ako gumawa ng anumang kilos para umatake. Sa halip, casual akong sumandal sa isang tuktok ng bundok. Itinuro ko ang kalapit na lungsod at binigyan ng senadorya si Golza gamit ang aking mga mata. Agad na namutla si Golza sa gulat. Napakalinaw ng ibig kong sabihin. Gusto kong atakihin niya ang lungsod na iyon. Hindi makapaniwala si Golza na magiging ganito ako kabait. Nag-atubili siya sandali bago maingat na humakbang pasulong. Ibinuka niya ang kanyang malaking bibig patungo sa isang bahagi ng lungsod. At nagpakawala ng isang lilang laser beam. Nang makita niyang tumango ako bilang pagsang-ayon, natuwa ng gusto si Golza. Wala na siyang pinangambahan pa. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumugod sa lungsod. Ang matataas na gusali ay nabutasan dahil sa pagbangga ng malaking katawan ni Golza. Agad na nagpanik ang mga tao. Nandito na si Golza. Bilis, tumakbo kayo palayo. Nakakatakot na halimaw. Nasaan ang ating mga rescue fighter jet? Si Dark Tiga ang may kagagawan nito. Walang hiyang Dark Tiga. Habang nakaupo sa tuktok ng bundok, pinanood ko ang magandang palabas ni Golza. Walang anumang emosyon sa malamig kong mukha. Ang malamakinang boses ng system ay umalingaw-ngaw sa isipan ko. Inutusan ng host si Golza na wasakin ang syudad ng mga tao. Ang iyong lakas ay double. Isang napakalakas na madilim na enerhiya ang pumasok sa katawan ko. Naramdaman ko ang bumubulusok na kapangyarihan sa loob ko. Tumango ako ng may kasiyahan. Naging alerto ang tingin ko sa labas. Nakita kong may 2 fighter jet na papalapit sa akin. Walang hiyang Dark Tiga. Naglakas loob ka pang utusan si Golza na salakayin ang aming syudad. Mamatay ka na. Pinalipad ng 2 galit na piloto ang kanilang fighter jet. At nagpakawala ng ilang missile sa akin.
Dahil dito, napangisi na lang ako ng may pangaalipusta. Pero hindi man lang gumalaw ang madilim kong katawan. Hanggang sa malapit nang tumama ang mga missile. Biglang lumitaw ang isang madilim na harang sa paligid ko. Tumama ang mahigit 10 missile pero wala man lang itong nagawang gasgas. Makikita ang pagkagulat sa mukha ng dalawang piloto. Nagpakawala ako ng hindi bababa sa 10 missile kanina. Pero ang taong ito, wala man lang tinamong pinsala. Paano ito naging posible? Kahit si Golza ay hindi kayang gawin yan. Samantala, sa kabilang banda, may 7 o 8 fighter jet din ang nagpakawala ng mga missile. Tumama sa iba't ibang parte ng katawan ni Golza. Umatungal sa galit si Golza habang nakatingala sa langit. Itinaas niya ang kanyang malaking ulo at nagbuga ng mga lilang laser, at pinabagsak ang mga jet ng isa-isa. Ngayong hindi ko siya pinipigilan. Walang sino man ang makakapigil kay Golza sa pagwasak ng syudad. At gusto ko lang makita kung ano ang gagawin ng sangkatauhan nang walang tulong ng isang Ultraman. Sa base ng Guts Team, sunod-sunod ang masasamang balitang dumarating. Report sa Commander. Sobrang lakas ni Golza. Mayroon ng 8 fighter jet ang bumagsak. Humihingi kami ng tulong. Report sa Commander. Kumilos na rin si Tiga. Winasak din niya ang mga fighter jet natin. Nang marinig ito, natigilan ang Commander. Madiin niyang inilipat ang monitor sa pananaw ni Tiga. Habang nakatingin sa itim na higanti sa kanyang harapan. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ng punong Commander. Ngayong bumalik ka na sa iyong tunay na anyong dilim. Talagang mas lumakas ka. Saktong-sakto para subukan sa iyo ang aking makabagong sandata. Samantala, sa kalaliman ng kalawakan, sa M78 Nebula. Sa loob ng isang conference room sa lupain ng liwanag. Ilang Ultraman na nakasuot ng pulang kapa ang nakatayo roon. Ang kasuotang ito ay para lamang sa mga tagalupain ng liwanag. Na may mga pambihirang nagawa, ang mga veterano ng Showa. Ang ama ng Ultra, na nasa pinakaharap, ay dahan-daang lumingon kay Taro. Taro, nitong mga nakaraan, si Alien Emperor. Mayroon ba siyang anumang kakaibang ikilos? Buong diin na sumagot si Taro. Nag-uulat po, ama. Sa ngayon, wala pa po siyang anumang ginagawa. At least, hindi siya nangangahas na gumawa ng malaking gulo sa ating lupain ng liwanag. Kamakailan, pinamunuan ni Ultraman at ni Zofie ang Cosmic Security Force sa pagsusuri sa mga lugar sa paligid ng lupain ng liwanag. Ngunit ilang araw na ang lumipas at wala pa rin silang nakikitang kakaiba. Maliban na lang sa paminsan-minsang pagkakita sa ilang maliliit na halimaw na alagad ni Alien Emperor. Tumango ang ama ng Ultra. Mabuti kung ganoon, pero hindi tayo pwedeng magpakampante. Dapat nating tandaan, ang Alien Emperor na yan ay napakatuso. Alamang ay may inihahanda na naman siyang masamang plano. Sabay-sabay na sumagot ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong muli ang ama ng Ultra. Kumusta ang sitwasyon sa ibang mga planeta? Kamakailan ay nakatuon tayo sa pagbabantay sa headquarters ni Alien Emperor. Pero hindi natin pwedeng baliwalain na baka puntiryahin niya ang ibang planeta. Ang kanyang sinabi ay nagpaalala sa lahat. Si Seven, bilang taga-subaybay ng lupain ng liwanag. At si Ace ay agad na umalis para alamin ang sitwasyon. Hindi nagtagal, nagmamadali silang bumalik na may seryosong itsura. Lumapit si Ace para magulat. Kani-kanina lang, kasama ko si Kuya Seven. Sinuri namin ang kalagayan ng bawat planeta. Karamihan sa mga planeta ay payapa at maayos. Mayroon lang isang planeta kung saan may nagwawalang halimaw. Habang patapos magsalita, naging napakaseryoso ng tono ni Ace. At lumingon siya kay Ultraman. Ang Earth lang ang kasalukuyang inaatake ng mga halimaw. Parang isang mabigat na martilyo ang mga salita ni Ace. Parang malakas na dagok sa puso ng lahat ng Ultra. Lahat sila ay nakipaglaban na dati sa planet Earth. At may malalim silang pagmamahal para dito. At bilang pangalawang tahanan nilang mga Ultra Warrior, kailan may dapat mayroong kahit isang Ultra Warrior na nagbabantay doon. Paano nangyaring nagkakagulo ang mga halimaw doon? Dahan-daang humakbang pasulong ang Father of Ultra. Kasabay ng pagtingin kay Ultraman. Kung hindi ako nagkakamali, ang batang si Tiga dapat ang nagbabantay sa Earth ngayon, di ba? Siya yung manugang na pinili mo. Dahil sa espesyal na katayuan ni Tiga, hindi pa siya lubusang tinatanggap ng Land of Light. Sa kabila nito, ipinilit pa rin ni Ultraman na ipakasal ang kanyang anak na babae sa kanya. Ito'y nagpapakita kung gaano kalaki ang tiwala niya rito. Huminga ng malalim si Ultraman. Walang takot niyang hinarap ang mga kakaibang tingin sa paligid at buong tapang na sinabi. Walang sino man ang makakasiguro na magiging maayos ang bawat laban. Naniniwala ako kay Tiga. Hinding-hindi niya hahayaang wasakin ng mga halimaw ang Earth. Napatingin na lang si Ace kay Ultraman na may halong pag-aalala. Kapatid na Ultraman, kung totoo lang sana yan. Hindi na natin kailangan pang pag-usapan ng ganito ang bagay na ito. Tinipon niya ang enerhiya sa kristal sa kanyang ulo. Pagkatapos, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng isang kakaibang bugso ng enerhiya.
Dahan-daang kumalat ang enerhiya at naging isang energy screen. Unti-unting lumitaw dito ang mga imahe at eksena. Ito ang kalagayan sa planet Earth. Sa mga sandaling iyon, walang habas na naninira si Golza sa syudad. Lahat ng tao ay nasa gitna ng matinding panganib. Pero si Tiga, kalmado lang na pinapanood ang lahat ng ito. Hindi lang siya hindi natitinag, mukha pa siyang nasisiyahan. Para bang ine-enjoy niya ang lahat ng nangyayari. Dahil sa eksenang ito, napakunot noo ang lahat ng naruroon. At si Ultraman, halos sumabog ang dibdib sa galit. Hindi niya kailanman inasahan. Nababalik pala siya sa kanyang anyong madilim. At hahayaan lang talaga ang mga halimaw na maghasik ng lagim. Pabalewalain ang buhay ng mga inosenteng tao sa Earth. Ang lahat ng ito ay malinaw na mahigpit na ipinagbabawal sa isang Ultra Warrior. Kaya pala ganoon na lang kasama ang itsura ni na Seven at Ace kanina. Tinitigan ng mariin ng Father of Ultra si Ultraman at nagsalita. Ultraman, sa tingin ko ay dapat mo itong ipaliwanag sa amin. Paumanhin, wala talaga akong alam tungkol dito. Hindi ko rin inasahan na magagawa ni Tiga ang ganitong bagay. Ibabalik ko siya ngayon din. Dahil nakita niyang wala ng silbi ang patuloy na pagpapaliwanag. Hindi na nagsalita pa si Ultraman. Winasiwas niya lang ang kanyang pulang kapa at humakbang paatras. Ngunit, hindi pa man siya nakakadalawang hakbang. Sa pilitan na siyang pinigilan ng Father of Ultra at ng iba pa. Sobrang nag-alala si Ultraman at pinagpawisan. Commander, huwag niyo po akong pigilan. Sa kalagayan ni Tiga ngayon, bilang biyenan niya, hindi ko matatakasan ang responsibilidad. Hayaan niyo pong ako mismo ang lumutas nito. Malamig na tiningnan ng Father of Ultra si Ultraman. Ang kasalanang ginawa ni Tiga ngayon ay hindi isang maliit na bagay. Nakasalalay dito ang reputasyon ng lahat ng Ultra Warriors. Dahil sa relasyon mo sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, nagpasya ako. Na anuman ang mangyari, hindi ka pwedeng makialam dito. Dahan-daang umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang mga salita ng Father of Ultra. Ang marinig ito, natulala si Ultraman. Hindi siya pwedeng makialam. Hindi ba't nangangahulugan iyon na wala silang tiwala sa kanya? Nagpatuloy sa pag-uutos ang Father of Ultra. Ace, ikaw na muna ang baalang pumunta sa Earth sa pagkakataong ito. Dapat mong siguraduhing maibabalik si Tiga sa Land of Light. Kung talagang hindi siya makikipagtulungan, maaari kang gumamit ng dahas. Pagkatapos ng pulong, umalis na ang mga Ultra sa lugar na iyon. Naiwan na lamang si Ultraman na may blankong ekspresyon sa mukha. Nakatitig pa rin doon sa madilim na anyo. Ang mga fighter jet na ipinadala ng base sa Earth ay halatang hindi kalaban ni Golza. Kahit na ginamit nila ang kanilang napakahusay na teknolohiya para walang tigil na magpakawala ng hindi mabilang na missile sa malaking katawan na iyon. Pero sa kasamaang palad, si Golza ay isang tipikal na halimaw na malakas at makapalang balat. Napakalakas ng kanyang depensa. Sa kasalukuyang antas ng teknolohiya ng mga tao, imposible siyang puksain. Ang magagawa lang nila ay gamitin ang kanilang bentahe sa himpapawid para pigilan si Golza. Para hindi siya makapagpatuloy sa pag-abante at maiwasan ang mas maraming pinsala. Halos baliwala rin ang epekto nito. At tungkol naman sa akin, walang sinumang nang ahas na umatake. Mula noong basta ko nalang pinabagsak ang isang buong iskwadron ng mga fighter jet sa isang atake. Wala nang sinumang naglakas loob na guluhin pa ako. Hindi lang yan. Matapos kong wasakin ang napakaraming fighter jet ng militar. Muling nagbigay ang sistema ng saganang gantimpala. Team, sinira ng host ang mga fighter jet ng mga tao. Nagsisimula ng kalabanin ang sangkatauhan. Dumobol ang sarili kong kapangyarihan ng kadiliman. Lumakas ng walang anumang kahirap-hirap. Mukhang mas bagay nga sa akin ang dark form ko. Habang pinapanood ko si Golza na nagwawala sa lungsod. At naninira, napangisi ako. Hayaan niyong tingnan ko ng mabuti. Kung walang tulong mula sa mga Ultra Warrior, gaano kaya kayo katagal sa gitna ng pananalasa ng halimaw? Kayong mga sikim at makasariling tao. Gusto ko talagang makita kung ano ang kaya ninyo. Huwag niyo akong bibiguin, ha? Sa gitna ng syudad na puno ng usok ng digmaan, ibinuka ni Golza ang kanyang dambuhalang bibig at nagpakawala ng sunod-sunod na mga purple na laser. Sinira ng kanyang mga higanteng kuko ang bawat skyscraper. Ang iilang natitirang piloto ay nagsimulang manghina ang loob. Report sa command. Masyadong nakakatakot ang lakas ni Golza. Hindi namin siya kalaban. Humihiling kaming umatras. Mula sa radyo, narinig ang malalim at malamig na boses ng commander. Magtiis pa kayo ng kaunti. Parating na ang rescue unit. Bilang mga mandirigma, hindi kayo maaaring umatras. Nagtiimbagang ang ilang piloto. Naghahandang umatake muli. Bigla, mula sa ilalim ng mga ulap, isang higanteng kamay ang lumabas. Tila kamay ng isang demonyo, hinawakan nito ang buong fighter jet. Sa isang malakas na pagkuyom, dinurog niya ito hanggang sa maging isang tumpok ng yuping-yuping bakal. Isang matinis na hiyaw ang biglang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Isang pares ng malalaking pakpak ang lumitaw mula sa maitim na hamog.
Ito pala ang halimaw na kayang biyakin ng kalangitan, si Melba. Si Melba at si Golza ay parehong mga super ancient monster. Noon, halos mabasak na nila ang batong estatwa ni Tiga. Kaya ngayong nagkita sila, para silang mga dating magkakilala na agad nagkasundo. At maya-maya pa, natano ako ni Melba sa di kalayuan. Agad siyang nabigla sa takot. Noong super ancient era, nasaksihan na rin niya kung gaano ako kalakas. Walang ipinagbago kumpara sa 30 milyong taon na ang nakalipas. Ang napakaitim na katawan at ang malamig na mukha ay sapat na para manlamig ang sinuman sa takot. Sa sobrang takot, agad na nagtago si Melba sa likuran ni Golza. Hindi malaman ni Golzen kung matatawa ba siya o may iyak. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na kakaibang ungol. Isa itong natatanging paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga sinaunang halimaw. Matapos ang saglit na pag-uusap, ang mukha ni Melba na anyong ibon ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Gusto talaga ni Dark Tiga na puksain natin ang sangkatauhan. Hindi na ba niya poprotektahan ng Blue Star? Nag-aalinlangan si Melba. Nag-atubili siyang magpakawala ng isang maputlang dilaw na laser. Diretsyong tumama ito sa isang maliit na grupo ng mga tao. Ang buhay ng 12 ng tao ay basta nalang kinuha. Samantala, nanatili akong kalmado tulad ng dati. Bahagya pa akong tumango kay Melba. Nang makita ito, labis na natuwa si Melba. Bigla niyang ibinuka ang kanyang malalaking pakpak at sumigaw sa tuwa. Inutusan tayo ni Dark Tiga na manghuli ng mga tao. May ganito palang kagandang bagay sa mundo. Lumipad si Melba patungo sa kalangitan. Walang tigil niyang iwinawasiwas ang kanyang dambuhalang mga pakpak. Ang malakas na hanging nilikha nito ay humagupit sa buong syudad. Nagsigawan ang mga tao at nagtakbuhan na parang mga baliw para makatakas. Hindi naman nagpatalo si Golzen. Ibinabangga niya ang kanyang katawan sa mga gusali. Sa bawat pagbuka at pagsara ng kanyang malaking bibig, hindi mabilang na. Mga lilang laser ang bigla niyang ibinuga. Nagdulot ito ng malalaking pagsabog sa syudad. Para sa dalawang ito, ang pagwasak sa syudad ay parang isang laro lamang. Agad na nagutos ang pinuno ng base na magpadala pa ng mas maraming fighter jet. Itoon ang lahat ng putok kina Golzen at Melba. Pero sa kasamaang palad, si Melba ay isang halimaw na panghimpapawid. Napakaliksi nito, malaki ang bentahe nito sa himpapawid. Sa kanyang paningin, ang mga fighter jet na iyon ay parang mga inakay na kalilipad pa lamang. Sa ilalim ng walang kapantay na pananalasa ng dalawang sinaunang halimaw. Paunti ng paunti ang mga taong nakaliligtas sa syudad. Wala na, dumating pa si Melba. Katapusan na talaga nating mga tao. Poprotektahan kaya tayo ni Dark Tiga. Nakuha ng sinabi ng isang bata ang atensyon ng mga tao sa paligid. Nang marinig ang pangalan ni Dark Tiga, muling nagalit ang mga nakatatanda. Bata ka, bakit iniisip mo pa rin yang malas na yan? Nasisiraan ka na ba ng bait? Laging kasabay ni Tiga lumitaw ang mga halimaw. Dahil sa kanya kaya nagpupunta rito ang mga halimaw. Tingnan ninyo siya ngayon, sunog na sunog ang itsura. Sa isang tingin pa lang, halatang hindi na siya mabuting tao. Hindi pa man sila tapos sa kanilang mga mapanuyang salita. Ang laser na ibinuga ni Golza ang unang dumating. 2 oras lang ang nakalipas. Nawalan na ng isang malaking syudad ang sangkatauhan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lahat ay naaayon sa aking inaasahan. Sa oras na mawala sa sangkatauhan ang tulong ng mga Ultra Warrior. Wala man lang silang pagkakataong tumakas sa harap ng malalakas na halimaw. Kahit ganito na, naglakas loob pa rin ang mga taong ito. Nasuran ang kanilang tagapagligtas. Talagang isang kabalintunaan. Sa sandaling iyon, biglang tumalas ang aking mga mata. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko sa tuktok ng isang maliit na bundok sa di kalayuan. Isang gininto ang ulo ang bahagyang sumisilip. Patag ang inoobserbahan ang sitwasyon dito. Sa buong kalawakan, ang may ganitong klaseng itsura ay walang iba kundi si Alien Barbaro. Dumating siya sa Blue Star sa utos ni Alien Emperor upang obserbahan kung ano ba talaga ang nangyayari rito. Aba, kaya ito pala si Dark Tiga. Ang bigat ng nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya. Nasira na nina Golza at Melba ang isang napakalaking syudad. Pero nananatiling walang kibo si Dark Tiga. Mukhang tuluyan na nga siyang bumalik sa kadiliman. Dala ng kanyang pananabik, binuksan ni Alien Barbaro ang kanyang communicator at pabulong na nagulat. Ulat po, kamahalang dakilang emperador. Mayroon po akong napakagandang balita para sa inyo. Pakita na po ang Dark Tiga mula pa noong 30 milyong taon na ang nakalipas. Mukhang malaki ang alitan niya sa mga tao. Inuutusan niya sina Golza at Melba na maghasik ng lagim. Labis na ikinagulat ni Alien Emperor ang mga sinabi ni Alien Barbaro. Pero hindi siya nagpadala sa tuwa. Sinabihan niya lang itong huwag magpadalos-dalos at magpatuloy sa pagmamanman. Siyempre, alam ko ang pagdating ni Alien Barbaro. Pero wala akong ganang asikasuhin pa iyon. Sa mismong oras na iyon, isang kakaibang puting bola ng liwanag ang bumaba mula sa langit.
Ang hari ng batas ng Land of Light, si Ace, ay bumaba na sa daigdig. Tiningnan niya ang hindi mailarawang trahedya sa kanyang harapan. Dahil sa nakita, pumatangal siya sa tindi ng galit. Tinipon niya ang kanyang buong enerhiya sa kanyang mga kamay. Isang malakas na suntok ng enerhiya ang mabilis na lumipad patungo sa dalawang halimaw. Sa ngayon, ang kailangan muna ay pigilan ang Euro. Patuloy na sinisira ng dalawang dambuhala ang lungsod. Biglang huminto sa pag-atake sina Golza at Melba. Bilang isa sa mga veterano ng Showa, si Ace ay may napakalawak na karanasan sa pakikipaglaban. Kilala pa siya sa bansag na hari ng Mahika. Ang sinag ng enerhiya na kanyang pinakawalan. Agad nitong iginapos sina Golza at Melba. Hindi na sila makagalaw. Tanging malalakas na Eitanggal lang ang kanilang magawa sa kinatatayuan nila. Si Alien Bubble na nagtatago sa dilim ay naakit din sa eksenang ito. Ang kanyang mga matang mapanlinlang ay nakatitig sa lahat ng nangyayari. Mukhang malaki ang gulong ito. Tiba naman itong si Ace na talunan ay dumating. Sayang lang at hindi ang unang Ultraman ang dumating. Kung hindi, siguradong mas masaya. Pero sa tingin ko sa sitwasyon nilang dalawa ngayon, hindi maiiwasan ang isang labanan. Mga Ultra Warrior na naglalaban sa isa't isa. Napakasarap panoorin nito para sa akin. Matapos sigapos ni Ace ang dalawang halimaw, mabilis siyang lumipad papalapit sa akin. Pero hindi ko man lang siya sinulyapan at malamig na suminghal. Nagpakita ako ng posture na parang itinataboy ko ang sinuman. Dahil dito, kumunat ang noo ni Ace na puno ng katarungan. Hindi ba't dapat batiin ako ni Tiga pagkakita sa akin? Kinamot ko ang aking ulo at sumagot ng may pagkainis. Hoy Ace, bakit hindi ka nalang manatili sa Land of Light? Anong ginagawa mo rito? Nang makita ang aking itsura, biglang nag-apoy sa galit si Ace. Isang suntok ang pinakawalan niya sa akin. Tiga, sumusobra ka na. Ang kamao ni Ace ay bumagsak na parang isang mabigat na martilyo. Dinurog nito ang bundok sa harapan niya. Ngunit matagal nang wala ang anino ko doon. Ace, hindi maganda naman akit agad sa unang pagkikita, hindi ba? Lahat ba ng galing sa Land of Light ay ganito kabangis? Nakasandal ako sa tuktok ng bundok, nakangiti habang tinitingnan si Ace. Ngunit ang ngiti ko ay may kasamang matinding paghamak. Galit na lumapit si Ace. Itinuro niya ang syudad sa malayo na halos nawasak na. At malakas na nagtanong, tingnan mo ang ginawa mo. Bakit mo hinayaan ang dalawang sinaunang halimaw na maghasik ng lagim? Sobrang dami nang namatay at nasaktan ng mga tao sa Blue Star. Bilang isang Ultra Warrior, hindi ka ba nahihiya? Nagkibit balikat lang ako na parang walang nangyari. Umuo ako ng isang bola ng madilim na enerhiya sa aking kamay. At ibinato ko ito kina Golza at Melba. Pero hindi lang nabigong saktan ng atake ko ang dalawang halimaw. Sa halip, pinakawalan pa sila nito mula sa kanilang pagkakagapos. Nagngangalit na umungol pa itaas ang dalawang halimaw. Sumugod sila kay Ace para mag-higanti. Pero pinigilan ko sila sa pagtaas lang ng aking kamay.